tayong mukha? Itong si ano? Yan. Kung hindi ko pa nirecord sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Ay, mukha manluloko nga talaga. Sa itsura pa lang talaga, mandarambong. Hindi tiyan mo. Hindi magpapahuli ng buhay. Ito hindi mapagkatiwalaan. Yan. Kung hindi ko pa nirecord sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Ay, mukha manluloko nga talaga. Sa itsura pa lang talaga, mandarambong. Hindi tiyan mo. Hindi magpapahuli ng buhay. Ito hindi mapagkatiwalaan. Idol ko, loko mga Pilipino. Sinungaling daw ang loko. Ay sos Mariosep Santissima, Diyos ng mga pangit at magaganda. Isa na namang kabayan natin ang napahiya. Hinatulang mandarambong dahil sa figura ng mukha. Hinatulang manloloko dahil sa hulma. Hindi magpapahuli ng buhay na parabang kriminal ang datingan. Galing sa isang senador na mukhang hindi mag-aasawa ng isa, kundi 4 muntikan pang 5. Naka-4 na kasal nga eh. Iba pa ang mga side chicks katulad ni Barbara, di ba? Meet Levi Insong Wate, ang hinatulang scammer ni Rafi. Yun bang hindi lang nagpa-unlock maisalang sa live sa palabas mo, Rafi? Pinakita mo na ang mukha at pangalan kahit nakiusap na kung pwede, wag na lang. Hindi ba at nakakatarantado na ang ginagawa ng senador na ito? Lumalabag na sa Privacy Act na mamahiya pa ang feeling perpekto. Sino ka ba, Rapi Tulfo? Na kapag ikaw ang tumawag dapat kakaripas kami ng takbo sa pagsagot sa'yo. Sino ka ba, Rapi Tulfo? Manggagamit ng mga kwento ng mga pobre at mahihirap nating mga kababayan para umangat sa buhay at matustusan ang luko? Nakuha mo kasi ang hack paano yung legal na manloko, manlait, manghusga, at the same time mukha kang bida. Yun bang kunwari tumutulong ka sa mga Pilipino pero iba ang pakay mo? Yung pakay mo pala ang gamitin ang vulnerability ng mga pobreng Pilipino. Pera, ayuda, kapalit ng istorya ng buhay nila na kahit sa buong mundo napapahiya. Tanggalin mo kaya ang pobre at mahihirap sa show mo? Tanggalin mo kaya yung part na chismisan sa show mo? Tanggalin mo kaya ang usapang kabitan sa show mo? Tanggalin mo kaya ang ayudahan sa show mo? Baka nanatili ka lang nabibitsyuging DJ sa kanto at nakasilong pa rin hanggang ngayon sa mama mo. Alam mo, Rafi, dahil sa pagiging perpekto mo, yung mga nakapaligid sa iyo hindi mo na makita. Yung mga taong kakagatin ka at dahil sa sobrang close nyo ay magpalit na kayo ng mukha. Yung ang hahaba ng dila kulang na lang tuklawin ka dahil mga mukhang gutom na sawa. Yung itsura pa lang hindi nagagawa ng mabuti dahil nasa dugo na nila ang pagiging berdugo. Diba, benta motor, iba plaka? Iba ka talaga mang-scam ng tao, no? Romel Yap Malapera. Paano naman kung ito ang iharap sa'yo? Ikaw na lang ba ang hindi nakakakita 10 ng mga nauuto niya na hacker at scammer ang kaibigan mong ito? Siya na mismo ang nagsabi. Inamin na niya na gawain niya ang mangloko ng tao. Nagturo pa nga kung paano gumamit ng iba't ibang identity para lang makapanlinlang ng kapwa. Pero syempre, anghel pa siya sa paningin mo dahil tagapagtanggol mo si Kalbo. Yung harap-harapang scammer ang vlogger mo tapos sasabihin mo pang kaibigan mo dahil sa kanya ka nagtitiwala. Hane pa, kapag kakampi bulag-bulaga na. Kapag nire-reklamo sa'yo agad guilty, scammer, kriminal, mantarambong at manluloko kahit yung panig niya hindi mo pa naririnig ng 2 maladoding dagang tenga mo. Gawa tayo ng senaryo. Ipalit natin si Levi sa assistant mo, si Odette. Gawin natin ganito. Biglang ito ang lalabas na mukha ng inirereklamo. Ganito din kaya ang sasabihin mo. Meron pa tayong mukha? Itong si ano? Ayan. Kung hindi ko pa nirecord sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Ay, mukha manluloko nga talaga. Sa itsura pa lang talaga, mandarambong. Hindi tiyan mo. Hindi magpapahuli ng buhay. Ito hindi mapagkatiwalaan. Huwag niyo alisin yung mukha. Ilagay niyo yung direct. Yan. Kanina niyo pa saan nilagay yan? Kung hindi pa namin sabihin. Ayan. Okay. Ano, Senator Rapi Tulfo? Masakit, no? Ganyan din ang pakiramdam ng mga taong pinagbintangan mo. Ganyan din ang pakiramdam at nararamdaman ng pamilya at mga kaibigan ni Levi Wate na tinarantado mo. Isa pang senaryo para maramdaman mo ang pakiramdam ng magulang ni Levi. Meron pa tayong mukha? Itong si ano? Ayan. Kung hindi ko pa nirecord sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Ay, mukha manluloko nga talaga. Sa itsura pa lang talaga, mandarambong. Hindi tiyan mo. Hindi magpapahuli ng buhay. Ito hindi mapagkatiwalaan. Ano, Rafi? Masakit. Bilang isang ama na ganyan ang sabihin sa anak mo sa national TV. Yung halos putukan ka ng ugat sa batok at noo dahil sa pampibintang na ginagawa sa anak mo. Alam nyo,
Ang malaking pagkakamali nyo sa issue na ito, yung biktima nyo hindi lang umiyak sa gedli. Aba, may boses din pala. Aba, lumalaban din pala. Aba, may community din pala sa YT. Aba, marami din palang taga-suporta. Aba, at nakita pa ng kabatas at armado. Aba, at umakyat pa sa recruiter ng grupo. Sa susunod, ma-shoutout na kay Christopher Min gaya ni Paco. Sa susunod kasi, yung kukunin yung inirereklamo, yung nakatira sa loob ng banga. Yun bang kahit sumulat at magbasa ay hirap pa. Yung kahit ipahiya nyo sa show nyo, lalaitin nyo, pagtatawanan nyo, huhusgahan nyo, ngingiti pa rin dahil wala siyang kamuwang-muwang nangyayari sa mundo. Hindi yung kayang magsalita, hindi yung kaya niyang ipaglaban ang karapatan niya dahil kahit anong anggulo matatalo at matatalo kayo. Ay, mali pala. Panalo at tama pa rin pala kayo sa mga bulag at totoo na member ng kulto nyo. Tulfonatics ang tawag sa inyo. Dahil sa senador ka na pala at ang trabaho mo ay magpasa ng batas. Magpasa ha? Hindi magpasa ng bill. Hindi mag-propose ng bill. Magpasa. Inuutusan kita bilang trabahador ko, Rapi Tulfo, na gumawa ka ng batas na ganito. An act assessing the face of a person whether it can be trusted or potentially scammer. Yun bang dapat bago magtayo ng business ay dadaan muna sa opisina mo tapos ganito ang sabi. Senator Rapi Tulfo, magpapa-assess sana ako ng, yung mukha ko kung mapagkakatiwalaan ba ko o hindi. Yun bang, Sir Rapi, pwedeng makahingi ng certificate sa'yo na pasado ako sa paningin nyo dahil sa itsura ko? Yun bang, Sir Rapi, pahingi po ng basbas nyo? Magbi-business sana ako. Pwede bang malaman kung tatawagin ba akong mandarambong at hindi magpapahuli ng buhay ng mga yayayain ko ng mga business partner dahil sa itsura ko? May nakalimutan pala akong idagdag bago tayo magtapos. Kumusta naman ang itsura ng mga ito? Mga vlogger mo, Rapi Tulfo, itsura palang ipinagkaluno na ang kaluluwa sa demonyo. Sir Rapi, pasok. Meron pa tayong mukha, itong ayan, kung hindi ko pa nirecord sa inyo, hindi niyo papakita sa akin. Mukha manluloko nga talaga. Sa itsura pa lang talaga, mandarambong. Hindi mo. Hindi magpapahuli ng buhay ito, hindi mapagkatiwalaan. I don't choose my friends just because you are poor, you're still gonna be my friend. If you are rich, you're still gonna be my friend. If you're a scammer, you're not gonna be my friend. If you're a scammer, you're not gonna be my friend. Totoo yan, si Melo Yap. Yan lang talagang pinagkakatiwalaan ko dahil kaibigan ko to si Melo Yap. Lahat naman sinasabi niya, 100% accurate. Meanwhile, Nakikipag-engage na yon, may tawag doon. Ang tawag doon, social engineering. Alam nyo, lalo na sa mga kaedad ko, meron mga underground group noon, nung kapanahunan namin, may mga underground group ang mga developer noon. Actually, kahit hindi nga mga developer, basta may alam ka lang sa technology, pwede kang sumali sa mga group na yon. Ano yung mga group na yon? So, tama yung ginawa ng police na nakipag-engage sila. Ang tawag doon, social engineering. Ginagawa ko yan noon. Gusto nyo magkwento ako? Maiksing kwento lang ito. Itong friend ko na ito, nakasubscribe siya rito. Kaya, huwag ka mag-alala, hindi kita papangalanan. Ganun lang naman kadaling ano yun eh. Kailangan mo ng social engineering. Ngayon, paano ginagawa yon? O ito, tutorial mamaya gagawin ko ha. Sa isang client ko, gagawin ko, aalamin ko kung nasaan siya. Mamaya, hindi joke yun, attorney. Social engineering ang tawag doon. Mamaya, papakita ko sa iyo kung bakit. It takes time. Bakit it takes time? Sometimes, it takes time. Sometimes, hindi. Minsan nga, oras lang eh. Depende sa galing mong makipag-social engineer. Ano ba yung social engineering? Parang sa hindi nakakaalam, ang social engineering, yun yung mga, tatandaan ninyo nung mga nahahak na bangko. Hindi nahahak ang bangko. Ang nahahak yung tao. Facebook, ha? Ngayon, yung social engineering, ang hinahak dito, hindi yung system. Ang hinahak dito, yung tao. Kaya kayo mga zombie, mag-ingat kayo. Prone kayo sa paghahak dahil since nga wala kayong mga utak. Okay? Yan ang paborito kong phishing ang tawag yan. Yan ang mga paborito kong biktimahin noon. Bakit sinabi ng police na hindi na nila may engage? Kasi alam niya. Alam na. Doon nasisira ang social engineering. Kapag nabuking ka na, tunog. At mahihirapan ka nang mag-take two. Kailangan sa unang banat pa lang, pulido na, maganda na. Ano ang ginagawa ko pag nagsa-social engineering ako? For the sake of this content, sasabihin ko na, titignan ko muna yung Facebook, yung target ko. Titignan ko kung ano ang likes, ano ang dislikes, ano yung mga paborito niyang usapan, content, para doon ako papasok. Kasi halimbawa, ang gusto na itong babaero itong target mo, babaero, ang ipapasok mo ng content, papakita mo ng edits mo, bagsak na kaagad. So alamin mo, ano ba ang gusto nito? Mahilig bisexual ba to? Pag bisexual to, papasukan ko to ng bisexual din. Ako may account akong bisexual, may account akong tomboy, may account akong bata, may account akong matanda, may account akong babae,
may account akong lalaki. Depende kung sino ang target ko. So ngayon, kapag nasunog ka sa unang sultada mo, mahihirapan ka na sa second attempt. Mahirap na yan. Unless, ang gawin mo, medyo matatagalan nga lang, ang biktimahin mo, yung kaibigan niya. Kapag nakuha mo yung kaibigan niya, tsaka ka ngayon dadaan sa kanya. Kasi yung trust nilang dalawa, medyo meron na silang foundation. Kasi kung ako ang bago at ako direkta sa'yo, wala kang tiwala sa akin. So ang gagawin ko, una kong titirahin yung kaibigan niya. Although ginagawa ko yun dati kasi mas madaling birahin yung kaibigan kaysa sa rekta sa taong tinatarget mo. Dahil yun, naka-aware yun. Alam niya, may ginagawa siyang kalokohan. Aware yan. Pag may nag-PM dyan, katakot-takot na review muna sa account mo bago siya mag-reply. Unlike dun sa friend niya. Kaya ginagawa ko yun dati sa kaibigan niya muna bago doon. Tutuloy tayo. Yan, IP address. Kunin ko tong IP address na to. Client ko to. Ang gamit niya is Mac. Ito yung IP address niya. Nag-access siya sa website ko 53 minutes ago. Okay. Kayo ma-access sa website. Ayan ha. Ginagamit ko kasi yan kapag target kita. Social engineer kita. And then, pag in-access mo, makukuha ko IP address mo. Ayan, yung IP address niya. Nakuha ko ha. Copy natin yan. Ngayon, punta tayo sa isang